Kaiju number 8 Chapter 4 and 5. Nagpatuloy ang chapter kung saan si Shinomiya, isa din sa mga examinee. Inaamoy si Kafka at ito daw ay amoy kaiju. Sinagot naman ito ni Ichikawa na nagtratrabaho daw sila bilang tagalinis ng mga patay na kaiju kaya daw ganun ang amoy ni Kafka. At ano namang ginagawa ng mga tagalinis ng mga kaiju dito, wika ni Shinomiya. Bigla namang binuhat ni Kafka ang sasakyan nila na binalibag ni Shinomiya. Nagtaka naman si Shinomiya sa ginawa ni Kafka at sabing may sarili din daw siyang suit na tulad ng saka niya. Hindi naman nabanggit sa manga kung anong klaseng suit ang sinasabi ni Shinomiya pero sa palagay ko, itong suit na meron siya ay nagbibigay ng physical na lakas sa isang tao na may suot nito. Napansin naman ni Kafka na ang nakapark na ang sasakyan ni Shinomiya sa dating parking lot nila at napasabing ang galing daw ng butler ni Shinomiya. Inasar naman ni Shinomiya si Kafka at dali-dali na itong umalis kasama ang butler niya. Tinitigan naman ng masama ni Ichikawa si Kafka at sinabing hindi mo naman siguro ginamit ang kapangyarihan mo. Sumagot naman si Kafka na nakita mo naman di ba na binago ko lang ay yung parte na hindi makikita. Hindi yun ang problema wika ni Ichikawa. Bigla namang may dumaan na defense corps at nagtanong na nakarinig sila ng ingay at kung may nangyayaring hindi ba maganda dyan. Wala namang nangyayari dito wika ni Kafka, tinignan naman ulit ni Ichikawa si Kafka ng masama at sabing. Kung gagawin mo ulit yun siguradong palalayasin tayo dito. Lumipat naman nag-scene kung saan nagsisimula na ang second exam. Pinakita si Kafka na tumatakbo kasama ang mga ibang examinee, hindi ito makasabay sa mga kasama niya at nasabi sa sarili niya. Na araw-araw naman akong nagwo-workout pero bakit hindi ako makasabay sa kanila? Lumipat ulit ang scene kung saan pinag-uusapan ni na Ichikawa at Kafka ang exam. Ang second exam daw ay may dalawang test, ang una ay fitness test at ang pangalawa naman ay aptitude test. Pinakita si Kafka kung saan ito ay pagod na at napapaisip na gamitin ang kanyang kapangyarihan para manguna sa fitness test. Ngunit ang fitness test ay natapos na at ang resulta ay pang 219 siya sa pinakamahina out of 225 examinee. Nakita naman ni Kafka si Shinomiya at tinatawanan niya ito dahil sa resulta ng unang bahagi ng second exam. Tinanong naman ni Ichikawa si Kafka na hindi mo ginamit ang iyong kaiju powers. Sinabi naman ni Kafka na hindi magiging patas kung gagamitin ko ang aking kapangyarihan. Bigla namang humagulgol si Kafka at ito daw ay gusto lang maging astig kaya nasabi niya iyon, dapat talaga ginamit ko. Pinakita naman si Mina na tinitignan ang mga listahan ng mga examinee at nagulat ito nang nalaman niya na isa si Kafka sa mga sumali. Naging interesado naman si Mina kung ano na ang mga nangyayari sa exam. Lumipat naman ang scene kung saan sina Kafka at Ichikawa ay pinag-uusapan ng mga kasabayan nilang examinee. Nakilala naman ni Ichikawa ang mga taong sumali sa exam at isa-isa niyang sinabi ito kay Kafka. Ang una ay si Haruichi Azumo, valedictorian sa Neutralization University. Siya ang numero 1 na sinasabing makakapasok daw sa Defense Corps. Pangalawa, si Iharu Furuhashi isa ding valedictorian sa Hachioji Technical College. At hindi rin papahuli ang rising young star na si Aoi Kaguragi, tinanggihan niya ang offer ng JGSDF at piniling pumasok sa Defense Force. Pero hindi pa iyon, marami pang mga taga-neutralization at colleges sa galing ibang bansa ang sumali. At ang pinakamagaling, ang nakakuha lahat ng atensyon ng mga tao dito, siya ay nakapasok sa Neutralization University sa edad na 16 years old, ang pinakabatang nag-graduate na valedictorian. Ang babaeng pinakatalentado sa lahat si Kikoro Shinomiya. Nainis naman si Kafka kay Shinomiya at sinabing isa ka pala sa mga maimpluwensyang tao dito the whole time. Sinipa naman ng butler ni Shinomiya si Kafka at pinaalis ito sa harapan ng kanyang madam. Inasar naman ni Shinomiya si Kafka at sabing ano kaya mo pa ba? Bigla naman in-announce na mag-uumpisa na ang second stage ng exam. Pinakitang nawawala na ng pag-asa si Kafka pero sinabi naman ni Ichikawa na may pag-asa po do dahil ang second stage ng exam ay tungkol sa paglilinis ng kaiju. Bigla namang nabuhayan ng loob si Kafka sa narinig niya. Pinakita na sa mga examinee kung saan gaganapin ang ikalawang bahagi ng exam at makikita sa larawan na napakalaki ng gate. In-explain naman ng isa sa mga vice captain ng Defense Force na si Hoshina na ang pangalawang bahagi ay talunin ang mga kaiju. Napaiyak naman si Kafka at sinabi kay Ichikawa na anong nangyari bakit hindi tungkol sa pagdispatche sa katawan ng kaiju. Sinabi naman ni Ichikawa na wag mo akong sisihin, binase ko lang ang sinabi ko sayo sa mga ginawa nilang exam sa nakaraang 2 taon. Sinabi naman ng Vice Captain di namin kayo papupuntahin doon na walang armas o baluti, pumunta kayo dito at kayo na ang pumili ng mga susuotin at ng mga armas nyo. Dali-dali namang nagsuot ng mga baluti sina Kafka at Ichikawa.
Naramdaman ni Ichikawa na parang lumalakas siya nung sinuot niya ang baluti na nakuha niya. In-explain naman ng Defense Force ang kakayahan ng baluti, si Ichikawa ay may 8% na kakayahan na magamit ang lakas ng baluti. Binanggit din ng Defense Force na ang isang General Officer ay may kakayahang gamitin ang lakas ng baluti na hanggang 20% lamang. Pinakita naman si Shinomiya at makikita sa larawan na nasa 46% ang kakayahan niya para magamit ang buong potensyal ng kanyang baluti. Sinabi naman ng Vice Captain ng Defense Force na ang kakayahan ni Shinomiya ay maihahambing sa isang platoon leader. Pinakita din ng mga ibang examinee kung ilang percent ng kakayahang magamit ang potensyal na lakas ng kanilang mga baluti. Sinabihan naman si Ichikawa ng Vice Captain na huwag itong mag-alala dahil basta hindi 0% ang iyong potensyal na lakas ay siguradong makakapasa ka. Pinakita naman si Kafka na ang kanyang potensyal na lakas ay 0% lamang. Nagulat naman ang Vice Captain sa resulta at sabing baka may mali daw sa kanyang baluti. Humingi naman ng konti oras si Kafka at pwepwersahin daw niyang ilabas ang kanyang lakas. Natawa naman ang Vice Captain sa ginawa ni Kafka at mukha daw siyang parang natatae. Nainis naman si Kafka sa resulta at napaisip na baka may trick daw ito para gumana ng maayos. Napansin naman ni Shinomiya ang nangyari kay Kafka at wika niya na nakakabwisit ka Kafka, dalian. Muna at ipakita mo ang lakas mo na pinakita mo sa parking lot bago pa mahuli ang lahat. Bigla namang nag-announce ang Vice Captain na magsisimula na daw ang exam. May 36 na kaiju dito sa training area, hinuli namin sila ng buhay noong nakaraang taon para gamiting pagsusulit sa inyo. Kada isa sa inyo ay may drone na magmo-monitor para makita namin ang mga galaw nyo. Pag nakita namin na nasa peligro kayo gagamitin namin ang protection ng baluti para maligtas kayo. Pero pag iyon ay nangyari ibig sabihin ay pagsak na kayo sa pagsusulit. Di ko magagarantiya ang buhay nyo, pero kung handa na kayo maari na kayong mag-umpisa wika ng Vice Captain. Bigla namang umaban si Shinomiya para umpisahan na ang pagsusulit. Pinakita na may pinagbabaril na kaiju si Shinomiya habang si Kafka naman ay sinabihan si Ichikawa. Mag-umpisa na rin tayo at dumikit ka sa akin. Naasar naman si Ichikawa kay Kafka at sinagot ito na linya ko yon. Nasabi naman si Kafka na napakabigat daw ng baluti na suot niya at mga 0% lang malamang. Ang makakaramdam nito tulad ko. Nag-announce muli ang Vice Captain na manunood daw si Mina sa exam at magpakitang gilas daw. Narinig naman ito ni Kafka at sinabihan ang kanyang sarili na kumalma. Sinabi ni Kafka kay Ichikawa na hindi mo ba naiisip na napaka-weird na may mga drone na naka-assign bawat isa sa atin. May point ka dyan wika ni Ichikawa kay Kafka, kung ang test ay base sa dami ng kaiju na napatay ay dapat gagamit sila ng sensor para sa pagbibilang. Tama ka diyan sabi naman ni Kafka, ang test ay base sa ating aksyon at kung paano tayo mag-a-adapt sa mga pangyayari. At dahil mahina tayo sa opensa, may isang aksyon tayo na dapat gawin ay yung mag-provide ng backup sa isa't isa. Sinabihan naman ni Ichikawa na may kalaban daw sa kanan at inutusan naman ni Kafka ikutin natin ito sa likod mag-cover sa isa't isa. Sinabi naman ni Ichikawa na ang kalaban nilang kaiju ay isa sa mga nalinisan na nila dati. Naisip naman ni Kafka na kaya pala kasama itong bagay na ito sa mga binigay ng mga Defense Force sa kanila. Hinagis naman ni Kafka ang bagay na sinasabi niya na binigay ng mga Defense Force. Napansin naman ni Ichikawa na ang hinagis ni Kafka ay isang stun grenade. Sinabi naman ni Kafka na ang kaiju na kaharap nila ay malakas ang pandinig at kung gagamitin daw ang hinagis niya ay napaka-epektibo daw nito. Tinuruan naman ni Kafka ang isa sa mga examinee na tirahin daw ang tiyan ng kaiju. Ang balat daw ng kaiju sa tiyan ng kaharap nila ay manipis kaysa sa ibang parte ng katawan ng kaiju. Nagpasalamat naman ang examinee kay Kafka at sabing salamat Mr. Shinomiya Groupie. Naaasar naman si Kafka sa sinabi ng examinee na Shinomiya Groupie. Naging confident naman si Kafka sa mga pangyayari at sinabing makakaya niya daw ito. Sinabi naman ni Ichikawa na maghahagis daw siya ng bomba at ipagpatuloy ang kanilang gawain. Bigla naman may lumitaw na kaiju at sinuntok si Kafka. At doon nagtatapos ang Chapter 4 and 5. Huwag kalimutang mag-like, comment at subscribe sa ating channel. Salamat.